Ngayon naman ay mag-aaral tayo ng ilang mga konsepto sa chemical bonding at ito ay under ng chemistry. So maganda na kapag nagre-review tayo ng ganitong mga konsepto, meron tayong periodic table of elements. Sagutan natin tong number 1 sa mga types of bonding. Number 1, what type of bond is formed between sodium and chlorine in sodium chloride or NaCl? Letter A, covalent bond. Letter B, ionic bond. Letter C, metallic bond. Letter D, hydrogen bond. So, ang tinatanong sa atin dito, ano yung type of bond? Okay? Doon sa pagitan ng sodium and chlorine. Okay? So, ngayon, mahalaga na alam natin yung distinction or yung pinagkaiba nung tinatawag nating intermolecular force of attraction at saka yung intramolecular force of attraction. Ano yung pinagkaiba nila? Yung isa inter, yung isa intra. Okay? So, ganito yan. For example, kung meron tayong molecule, let's say ganito yung shape ng molecule. Okay? Kunwari lang, no? Ganito yung shape ng molecule. Now, yung force na nag-exist between these two molecules, ito, ang tawag natin dito, intermolecular force of attraction. Okay? Or in short, IMFA or IMF. Ang halimbawa ng intermolecular force of attraction natin ay itong hydrogen bond. Okay? So now, dito tayo sa intramolecular force of attraction. Pag sinabi nating intra, that is between atoms within a molecule. Okay? So, halimbawa, meron tayong gantong shape na molecule. Meron ditong atom, but this is a single molecule, no? So, yung bond na nag-exist between this, ang tawag natin doon is intramolecular force of attraction. Okay? So again, ano pinagkaiba kapag intermolecular force of attraction, meron kang dito sa example natin, dalawang molecule and then yung bond na nag-exist sa pagitan, okay, between those two molecules, ang tawag natin doon intermolecular force of attraction. Now, ito namang mga intramolecular force of attraction that is within a molecule. Okay, kapag inter, between. Kapag intra, within. Now, ang tinatanong sa atin dito, yung type of bond. Ang intramolecular force of attraction, tinatawag din natin siyang chemical bond. Okay? Chemical bond. At yung chemical bond natin, meron tayong tatlo dito. Covalent bond, ionic bond, at saka metallic bond. Okay? Now, ano yung pinagkaiba-iba niyang mga yan? Pag sinabi natin covalent bond, that is between two nonmetals. Okay? So, meron kang nonmetal, tsaka isa pang nonmetal. Ang halimbawa natin ng covalent bond ay yung nag-exist between, let's say, oxygen. Okay? So, yung O2 natin, yung oxygen na kailangan natin para mabuhay tayo. So, itong bond na to, okay, itong double bond na to sa pagitan ng dalawang oxygen atom, ang tawag natin dyan is covalent bond. Bakit siya covalent? Kasi itong oxygen is non-metal, yung isa pang oxygen ay non-metal. So itong bond ay nag-i-exist between two non-metals. Okay? Kapag naman ionic bond, you have a metal and then non-metal. Okay? So itong sodium natin, ang sodium ay metal. Ang chlorine, non-metal. So, meron kang metal, non-metal. Ang sagot dapat natin dyan, letter B, ionic bond. Ito namang letter C, metallic bond. Ang tinitingnan natin dito ay yung tinatawag nating sea of electrons. Okay, for example, meron kang sample of metal, no? Let's say, naka-zoom in siya. Nandito yung mga atoms ng metals and then you have electrons. You have a sea of electrons. So, kapag metallic bond, syempre, ang tinutukoy natin dyan, yung mga metal atoms. Okay? So, again, ito yung mga types of bonds natin, specifically yung intramolecular forces of attraction, covalent, ionic, and metallic. So, that's the answer, letter B. So, ito yung mga notes natin sa types of bonding. Number 1, you have the ionic bond. Ang ionic bond, ang dahilan niyan ay yung transfer of electrons or yung complete transfer of electrons between metal and non-metal. Okay? At ang resulta niyan, itong strong electrostatic attraction. Ang halimbawa nga natin yan, yung sodium chloride, NaCl, tsaka yung iba pa nating mga salt. Halimbawa, potassium bromide,
strontium chloride. So, yung mga yan, example sila ng mga compounds na merong ionic bond. Okay? Now, kung babalikan natin yung lesson natin nung nakaraan patungkol sa mga iba't ibang periodic trends, pwede rin natin siyang tingnan in terms of the differences in, let's say, electronegativity. Di ba nga, sabi natin, kapag ionic bond, yan yung nag-exist between a metal atom and a non-metal. Itong mga metal na to, mababa yung electronegativity nito. Kapag naman mga non-metals, mataas yung electronegativity. Okay? Kaya naman, completely natatransfer yung electron instead of being shared as in the case of covalent bond. Kapag covalent bond, ang mechanism niyan, sharing of electrons. So, ang pwede nyong tandaan dito kapag sinabi natin cooperation, collaboration, so, parehas silang nagmamay-ari ng electrons na sinishare. Okay? Doon sa isang bond. So, again, ang covalent bonds, nag-exist siya between non-metal and another non-metal. Halimbawa natin, water, carbon dioxide. Ang hydrogen, non-metal, ganun din ang oxygen. Carbon is non-metal, ganun din ang oxygen. Okay? At lahat ng mga homonuclear diatomic molecules, ano yung halimbawa ng mga homonuclear diatomic molecules natin? H2, N2, O2, Cl2, I2, etc. Yung mga yan, ang meron sa kanila, covalent bond. Okay? So, balikan natin. Again, kapag mga ionic bond, meron tayong transfer of electron. Kumbaga, kung meron kayong atom, let's say sodium, ito yung electron niya, and then meron kayong chlorine. Okay? So, meron niyang 7 electrons dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, itong isang electron na ito, na nandun kay sodium, kukunin yan ni chlorine. Kapag kinuha niya yan, nagpo-form sila ng ionic bond. Again, ang sodium natin dito is metal. Ang chlorine natin ay non-metal. So, as you can see, yung metal natin, ano ang tendency ng metal? Ang tendency ng metal ay magbigay ng electron. Okay? To lose electron. Ano yung tendency lang ng metal? To gain electron. Kaya nga sabi natin kanina, ang mga metal, mababa yung electronegativity nila. Okay? Kapag nagpo-form sila ng bond, talagang binibigay nila itong electron nila. Ito namang mga non-metals, mataas ang electronegativity. Medyo matakaw sila sa electron. Okay? Kaya kinuha ni chlorine, which is a non-metal, itong electron na nanggaling dito kay sodium, which is metal. Ngayon, kapag nangyari itong electron transfer na ito, yung sodium natin, kanina atom yung tawag natin sa kanya, magpo-form na siya ngayon ng ion. Okay? Ang ion na yan, sige sulat natin dito, from atom, magiging siyang ion. Kapag mga non-metal, simulan natin sa metal. Kapag mga metal, ang tawag natin sa kanila, cation. Again, kapag cation, positive yan. Okay? Yung isa naman, chlorine. Diba? Yung chlorine natin, which is non-metal, nag-gain siya ng electron. Ion na rin yung tawag sa kanya. Kasi unbalanced na yung charges. Hindi na siya neutral. Okay? In the case of non-metals, ang tawag natin sa kanya, anion. Ang anion, negative. Okay? So, tandaan natin yung mga terms na yan sa ionic bonding. And then, again, you have the covalent bonding. Kapag covalent bonding, dalawa pa yan, no? Dito papasok yung tinatawag natin na, sulat natin dito, polar covalent bond at saka non-polar covalent bond. So, tingnan natin yung pinagkaiba ng polar at saka non-polar. Simulan natin dito sa mga non-polar. Kapag non-polar, equal yung sharing ng electron. Okay? So, again, equal yung sharing ng electron. Kumbaga, kung meron kayong ganitong atom, tapos nandito yung electron, kunwari, equally shared yan. Okay? Nangyayari yan sa mga non-polar. Okay? Kapag naman polar, unequal. So, sulat natin dito. Unequal sharing of electrons. Kumbaga, yung mga electrons, mas malapit siya dun sa isa. So, pwede natin siyang isipin na ganito. Okay? Ibig sabihin, mas pumupunta yung electrons dito sa atom na to. Bukod dyan, tinitingnan din natin yung geometry. No? Pero hindi natin titingnan ngayon dito yung geometry para ma-determine yung polarity ng isang covalent compound. Okay? So, dito sa example natin, itong water, this is polar. Okay? Tatandaan ang water, polar. Ang carbon dioxide,
non-polar. Kapag mga homonuclear diatomic, like ito mga to, lahat sila non-polar. Okay? So next, metallic bond. Ang metallic bond, ito yung because of the sea of delocalized electrons in metals na nagbibigay sa kanya ng conductivity at saka malleability. Ang pwede nating isipin dyan ay yung drawing natin, no? Na kung meron tayong isang metal wire, nandito yung mga metals, represent natin using letter M, tapos may mga electrons na gumagala-gala dyan. Okay? So yan, yung movement ng electron na yan yung dahilan kung bakit ang mga metals meron silang mga properties na unique sa kanila. Like for example, yung malleability, yung mga yan, no? Yung conductivity, yung ductility. Okay, kapag sinabi natin conductivity, meron pa yung electrical conductivity at saka thermal conductivity. Okay, kasi itong mga free electrons dito sa sea of delocalized electrons, nagdadala sila ng mga charges, di ba? Meron kang moving charges, so meron yung electrical conductivity. Okay, so anong halimbawa ng mga metals natin? Siyempre, dyan papasok yung mga nakikita nyo dyan sa periodic table of elements. Yung copper, iron, yung mga aluminum, gold, silver, yan, lahat sila meron nitong mga metallic bond. Okay? Now, kung ikukumpara natin yung strength nito mga to, tandaan natin kapag ionic at saka covalent, they are equally strong. Okay? At mas malakas sila compared dito sa mga metallic bonds. Pero ang tatandaan natin, yung sinabi natin na mga chemical bonds, ano nga yung chemical bonds natin or yung mga intramolecular force of attraction, ito yan, tatlong yan. Lahat sila mas malakas compared sa mga IMFA or yung mga intermolecular force of attraction. Ibig sabihin, yung hydrogen bond, walang binatbat yan dito sa tatlong to. Okay? So yun ang tatandaan natin. Okay, so again, ito yung bond strength order. Malakas itong covalent tsaka ionic compared dun sa metallic. No, generally, ganito yung trend na pina-follow nila. But then again, lahat sila mas malakas compared sa mga IMFA. So tandaan natin, ang mga intra mas matindi yan compared sa mga inter. Okay? So next tayo. Number 2, which of the following is a covalent compound? Letter A, NaCl. Letter B, MgO. Letter C, H2O. Letter D, Fe. Okay? So, ang tinatanong natin, alin dito yung covalent compound? Ibig sabihin, yung iba dyan, ionic. Yung iba dyan, metal. Okay? Itong Fe, iron, this is metal. So, this is not the answer. Yung NaCl, na-establish natin kanina that this is an ionic compound. Okay? Kapag ionic compound, meron siyang metal, non-metal. So, this is wrong. Same with MgO. Magnesium is metal, oxygen is non-metal. So, ang sagot natin dito, letter C, H2O. Anong itsura ng water? Ang water, syempre, meron kang oxygen, and then nandito yung mga hydrogen atoms. Tapos meron ka ditong dalawang pair of electrons. Now, as you can see, kung titingnan natin yung mga values ng electronegativity nila, yung oxygen, mas mataas ang electronegativity niya compared kay hydrogen. Ibig sabihin, yung mga electrons, pinupull ni oxygen closer to itself. Okay? So, nagdodrawing tayo ng ganyan klaseng arrow. Now, ibig sabihin, yung oxygen natin magiging partially negative. Okay? Kasi nga, hinihila niya yung mga electron papunta sa sarili niya. So, we can say that this is partially negative. Gumagamit tayo ng ganyang klaseng Greek letter delta. Okay? And then, itong mga hydrogen naman, they are partially positive. Dahil meron tayong positive end at saka, negative end at saka mga positive ends, masasabi natin na yung water is polar. Okay? Yan yung sinasabi ko kanina na polar covalent compound at saka non-polar covalent compound. Ano naman yung halimbawa ng non-polar covalent compound? Ang halimbawa niyan, oxygen. Okay, so this is an example of oxygen. Oxygen molecule, diatomic siya. As you can see, parehas ng electronegativity values yan, dalawang yan, kasi oxygen parehas yan eh. Ibig sabihin, itong electrons na nandito sa double bond na to, equally shared yan. Okay, kapag equally shared siya, anong electronegativity difference? Wala tayong electronegativity difference. So, ito is non-polar. Okay? So, there are also instances na yung bond natin ay polar, pero yung buong molecule non-polar.
pwede ba yun? Yes, pwede siya mangyari. Okay, for example, meron tayong isang atom dito. Okay, tapos may atom siya dito, meron dito, meron dito, meron dito. Let's say meron siya mga polar covalent bond. Ito yung direction ng mga electrons. Ang tawag natin dito is the dipole moment. Ibig sabihin yung mga electrons, closer siya dito sa mga atoms na to. Okay? Now, as you can see, itong mga arrows natin, yung mga dipole moments natin, magka-cancel siya. So, ito at saka ito magka-cancel kasi opposite direction. Ito at saka ito magka-cancel. Bakit? Ano yung feature nitong molecule na to? Meron siyang tinatawag na symmetry. Okay? Symmetrical yung molecule natin. So, yung mga dipole moments, they cancel each other. So, kahit sabihin natin na polar yan, polar din tong bond na to, this is also polar, this is also polar, pero magka-cancel-cancel sila. Ano yung resulta? Ang resulta niyan, yung buong molecule non-polar. Okay? So again, ang sagot natin dito ay letter C, H2O. So again, ang mga ionic compounds, sila yung mga crystalline solids, mataas ang melting point, ang boiling point, and they can conduct electricity when molten or when dissolved in a solvent. Ang example natin dyan yung mga sodium chloride. Yung mga yan. Okay? As solids, hindi pa sila talaga nagkakonduct ng electricity. Kasi dito, ang kailangan dyan, molten siya o kaya dissolve. Bakit? Kasi matindi yung structure niyan eh. Yung mga ions dito sa ionic compounds, naka-fix na sila dun sa place nila. Okay? So, kailangan molten siya or dissolve in water. Kasi yung mga ions, they are now free to move. Okay? So, generally, kapag naman pinag-usapan natin yung solubility, okay, tingnan natin yung solubility. Kapag solubility, itong mga ionic compounds, maganda silang i-dissolve talaga sa water. Marami sa kanila na di-dissolve ng water. Okay? Now, yung mga ionic, yung mga covalent compounds naman, mas mababa yung mga melting and boiling points nila. Marami sa kanila liquids or gases at room temperature and they do not conduct electricity. Okay, again, kapag mga covalent compounds, they are composed of neutral molecules. No, meron tayong sharing of electrons. Okay, marami sa kanila gases or liquids at room temperature. Okay, halimbawa natin ng covalent compound, syempre, contrary to salt, dyan papasok yung sugar. Okay, generally, mas mababa itong mga melting point nila, itong mga boiling point nila. At hindi sila nagkakonduct ng electricity. Bakit? Kasi wala silang mga free ions or mga free electrons that are free to move. Okay? So, itong mga covalent compounds, may iba't iba pa tayong type niyan, pero hindi na natin siya titingnan dito. Again, ang example natin dito sa mga covalent compounds ay yung water, at ang water ay polar. You also have carbon dioxide, which is non-polar. Another example, methane, which is also non-polar. Okay, so next. And then you have the metallic solids. Ang mga metallic solids, syempre, ito na yung pinakamalupit na conductors. They are ductile, they are malleable. Ibig sabihin, pwede mong panipisin itong mga metallic solids. Pwede mo ring baguhin yung kanilang mga shapes. Okay? Diyan papasok yung copper. No, yung sinabi natin kanina, gold, silver. Yung mga yan. They are metallic solids. Okay? Ano pa? They are also shiny. So, nag-exhibit sila ng luster na property. Okay? So, next, number 3. How many valence electrons does carbon have? And how many bonds does it typically form? Letter A, 4 valence electrons, 4 bonds. Letter B, 6 valence electrons, 2 bonds. Letter C, 8 valence electrons, 4 bonds. Letter D, 2 valence electrons, 2 bonds. Madali lang naman siya kasi titingin lang kayo sa periodic table of elements. Okay? Ang carbon, identify nyo muna kung anong group siya. Okay? Anong group yung carbon? Ang carbon, nandun siya sa group 14. Tama? Nasa group 14 siya. So, kunin mo lang itong pinakadulong number na to and then yan na yung number ng valence electrons niya. Okay? So, ang sagot natin dito by that method is letter A, 4 valence electrons. Okay? Again, that is for carbon. Ibig sabihin ng valence electrons, ito yung pinakalabas na electrons niya. Meron siyang 4 na electrons. So, kung idodrawing ko yung carbon atom, ito yung carbon.
meron siyang 4 na electrons dun sa pinaka labas. Okay, dun sa outermost shell niya. Now, itong mga 4 na electrons na to, capable din siya na mag-form ng 4 na bonds. Single dito, pwedeng single dito, single dito, single dito. Okay? Or pwede ring double, and then may isa pang double, or pwede ring may triple, and then may single. Okay? So, maximum, pwede siyang mag-form ng 4 na bonds. Specifically, 4 na single bonds. Okay? So, next tayo, number 4. Which of the following molecules is polar? Letter A, CO2, letter B, CH4, letter C, NH3, or letter D, BF3. So, tinitingnan natin dito, lahat sila covalent. Okay, lahat sila covalent. Dahil lahat sila covalent, meron dyang polar, merong non-polar. Na-establish natin yung carbon dioxide kanina. Ang itsura ng carbon dioxide, ganito. Okay? So, hindi ko na ituturo muna yung pagdodrawing nitong mga structures na to. Ang gusto kong makita ay yung symmetry. As you can see, symmetrical siya. Pag hinati mo yan dito, parang mirror images sila ng isa't isa. Diba? So, magka-cancel yung mga dipole moments. Kung merong mga dipole moments. Pero in this case, meron siya. Yung carbon tsaka yung oxygen. Mas electronegative itong oxygen. Okay? So, dahil dyan, yung carbon dioxide natin is non-polar. Yung CH4, ganito yung itsura niya. At as we can see, magka-cancel din. Okay? Yung mga dipole moments. Now, tingnan natin itong NH3 or ammonia. Ang NH3, ganito yung itsura niya. Okay, meron kang pair of electrons dito. Now, yung nitrogen, ito yung more electronegative compared to hydrogen. Okay? So, ito yung direction ng dipole moment. And as you can see, yung nitrogen natin magiging partially negative. Itong mga hydrogen natin, they will be partially positive. So, with that, yung letter C, sigurado tayo that this one is polar. How about BF3? Ang itsura ng BF3, itong boron trifluoride, ay ganito. Oops, it should be fluorine. Fluorine, and then fluorine. And as you can see, this is symmetrical. Okay? Kasi magiging trigonal planar yung shape niya. So again, BF3 is non-polar. Bakit? Because of symmetry. So again, carbon dioxide, non-polar because of symmetry. Letter B, non-polar because of symmetry. And tandaan din natin, kapag ang isang compound C at H lang ang meron, automatic non-polar yan. Okay? Kahit ilang C at H pa yan. Okay? And then you have the BF3 because of symmetry. This is also non-polar. So, ang sagot natin, letter C, ammonia. Okay? So, ang polarity, again, nakadepende yan dun sa bond polarity at saka molecular shape. Kapag molecular shape, tinitingnan natin dyan yung symmetry. Okay? Ang mga non-polar molecules natin, they are usually symmetrical. Like for example, itong carbon dioxide, methane, and then boron trifluoride. Yung mga polar molecules natin, meron naman silang mga asymmetrical shapes. At dahil doon, meron silang net dipole moment. Like water, ammonia, and hydrogen chloride. Okay, ito yung mahalagang tandaan natin, yung electronegativity difference nila. Sabi nga natin kanina, kapag ionic, ang taas ng electronegativity difference niyan, 1.7. Okay? Kasi masyadong mataas dun sa mga non-polar, mga non-metal. Tapos iba, isusubtract mo yung medyo mababa from metal. So, medyo mataas yung sagot mo dyan. Okay? Now, yung mga polar covalent naman, that is from 0.5 to 1.7, and then less than 0.5 kapag mga non-polar covalent molecules. Nag-iiba-iba usually yung mga values niyan depende sa books na ginagamit ninyo. Alright, number 5. Which intermolecular force is the strongest? Letter A, London dispersion forces. Letter B, dipole-dipole interactions. Letter C, metallic bonding. And letter D, hydrogen bonding. So, ang hinahanap natin dito, intermolecular force of attraction.
Hindi natin hinahanap dito yung intra or yung mga chemical bonding. Ibig sabihin, tatanggalin agad natin sa letter C kasi hindi siya belong dito sa category na to. Ang pamimilian lang natin, London dispersion forces, dipole-dipole interactions, tsaka hydrogen bonding. Okay? Ngayon, ito yung tatandaan natin. Kapag London dispersion forces, ito yung weakest of all. Okay? Dahil siya yung weakest of all, hindi nakasama tong letter A. Okay? Mamaya ipapaliwanag natin ano yung pinagkaiba-iba nitong mga intermolecular forces of attraction. So, ang pinamimilian natin, dipole-dipole interaction at saka hydrogen bonding. So, ang sagot natin dito ay letter D, hydrogen bonding. Okay? Pero kapag ang tanong dyan, which of the following is the strongest, ang isasagot nyo dapat, letter C, metallic bonding. Kasi ang metallic bonding again is a chemical bond. Okay? Dahil chemical bond siya, kasama siya dun sa mga intra. Remember, mas malakas ang mga intra compared dito sa mga inter. Okay? So, tingnan natin yung mga pinagkaiba nila. London dispersion forces or LDF, ito yung weakest. Ang reason lang yan ay yung temporary dipoles. Okay? Ito ay present sa lahat ng molecules kahit mga non-polar pa yan. Okay? So, now, ano yung trend natin na pina-follow? Kapag London dispersion forces, stronger siya dun sa mas malalaking atoms or molecules. Okay? Bakit? Kasi mas maraming electrons yon. Mas malaki yung temporary dipoles nila. Okay? At dahil doon, mas malaki yung surface area na available para mag-form ng mga London dispersion forces. So, yun yung reason natin kung bakit mas malaking atom or molecule, mas malakas yung London dispersion forces. Okay? Ano yung halimbawa natin ng mga nag-exhibit ng LDF? Lahat ng mga molecules, including non-polar. So, very important. Paano kapag polar? Ang polar ba may LDF? Yes. Okay? So, next, yung mga dipole-dipole interactions, they are attractions between polar molecules. Okay? Again, kapag dipole-dipole, meron niyang permanent polarity. May mga permanent dipoles yan. Hindi tulad dito sa London dispersion forces, temporary lang yung dipole. Okay? Temporary lang yung dipole. Ano kapag dipole-dipole? Kapag dipole-dipole, again, permanent dipole sila. Okay? Permanent dipoles itong mga nandyan. So, ibig sabihin, meron tayong partially negative region, meron ding partially positive na region. Ngayon, anong mas malakas? Dipole-dipole or LDF? Mas malakas itong dipole-dipole. Okay, bakit? Kasi nga kapag dipole-dipole, merong mga permanent dipole. Itong London dispersion, ano meron sa kanya? Temporary lang. Okay? Ano yung example natin na nag-exhibit ng dipole-dipole forces? HCl or hydrochloric acid. Okay? Remember, ang chlorine, mas electronegative siya compared kay hydrogen. Kaya yung chlorine natin is partially negative. Yung hydrogen natin, partially positive. Okay? So, kung idodrawing ko yung dalawang chlorine molecules, HCl, tsaka HCl. Okay? Itong force na nag-exist between chlorine and hydrogen, ang tawag natin doon, dipole-dipole interaction. Okay? So, yung chlorine natin is partially negative. Itong hydrogen naman is partially positive. Okay? Next, we also have hydrogen bonding. Ito yung pinakamalakas. This is the strongest among all the intermolecular forces of attraction. Okay? Nangyayari yan kapag yung hydrogen natin ay bonded dito sa nitrogen, oxygen, or fluorine. Okay? So, again, ang hydrogen bonding, ito yung pinakamalakas doon sa lahat ng mga nabanggit natin. Nangyayari yan kapag yung hydrogen natin bonded siya dito sa mga highly electronegative elements like nitrogen, oxygen, and then fluorine. Okay? So, anong example natin? Water. Water, syempre, nag-exhibit yan ng hydrogen bonding. Kasi kung idodrawing natin yan, okay, so this is water. Let's say meron pang water dito. And then meron pang water dito. Meron niyang pair of electrons, dalawa sa oxygen. Okay? Itong bond na magpo-form between this hydrogen and this pair of electrons, this is hydrogen bond. Okay? So this is again hydrogen and pair of electrons. So kung may water pa dito, water molecules, ayan, meron pa yan. So as you can see, from this figure alone, makikita natin na yung water capable siya of 4 hydrogen
bonds. Okay, tatandaan again ang water capable of 4 hydrogen bonds. Etong hydrogen sa water, ang tawag natin dito is hydrogen bond donor. Yung pair naman of electrons, ito naman yung hydrogen bond acceptor. Okay, so yun yung tatandaan natin for hydrogen bonding. Okay, so again, ang requirement natin dito, meron tayong hydrogen that is covalently bonded to a highly electronegative atom like oxygen, nitrogen, or fluorine. Okay? And then, meron pa tayong mga other molecules syempre dyan. Okay? Water molecules. Even ammonia. Okay? Kasi yung hydrogen dyan, bonded siya sa nitrogen. So, nag-exhibit din siya ng hydrogen bonding. And then, ionic bonds and covalent bonds are stronger than intermolecular forces of attraction because again, they are intramolecular, hindi sila intermolecular. At mas malalakas ang intra compared sa mga inter.